ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Pahalagahan natin ang oras ng isang tao sa pamamagitan ng pagrespeto sa kanilang paghihintay. Huwag nawa tayong maging dahilan upang masayang ang kanilang mga oras. Ikaw, kabarangay, may respeto ka ba sa ibang tao? Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw sa inyo at sa mga kabarangay nating katulad ko na palaging nakikinig sa Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Kesha, 36 years old at taga Quezon City. Sa kasalukuyan ay nagtatrabaho po ako bilang isang virtual assistant, pero dati akong private employee sa isang law firm sa Manila bago ko nakilala ang asawa ko. Noong kinasal kami ay nag-resign ako sa trabaho dahil gusto na naming magka-baby. Nasa early 30s na kasi ako that time at nasa lahi namin ang hirap sa pagbubuntis. At ng mga panahong yon, ang programa ninyong Barangay Love Stories ang palagi kong pinakikinggan. Papa Dudut, hindi kumpleto ang bawat tanghali ko sa tuwing hindi ako nakakapagbukas ng radyo upang mapakinggan ang mga kwentong ibinabahagi ninyo. Sa katunayan ay naimpluwensyahan ko na ngang makinig sa inyo ang kaibigan kong si Nia na siya ring nagsabi sa akin na magpadala ng sulat sa inyong istasyon. Dahil baka sakaling umere ang istorya ko. Magsisimula ang lahat taong 2023 kung saan nasa pangalawang taon na kaming kasal ng aking asawa. Kasama sa braso pati yung nasa kamay mo. Ano yan? Kurot ba yan? Oo. At kagagawan din niya na magaling mong asawa? Ganun na nga. Bakit siya nangungurot? Ano ba siya? Bata? Babae? Hindi ko alam. Nagulat na lang ako kasi bigla niya akong kinurot ng isang beses na inis siya sa akin. Bakit siya nainis sa'yo? Ano kinaiinisan niya? Hindi ko na matandaan eh. Kung ano man yun, maling-mali pa rin nakuruting ka niya. At hindi lang yan, no. May mga pasa ka rin sa braso mo. Kesyo naman. Bakit mo naman ngayon lang sinabi sa akin na sinasaktan ka pala ng asawa mo? Kasi, kaya ko pa namang tiisin. Anong kaya tiisin? Timang ka ba? Kumalma ka lang, Nia. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao sa restaurant, oh. Paano ko kakalma? Napakabaluktot ng katwiran mo. Anong kayang tiisip pinagsasasabi mo? Kitang-kita sa mga pasa at kurot mo na grabe yung mga pananakit sa'yo ng asawa mo. Dapat siya pinapapulis mo na para makasuhan. Ay, alam mo namang hindi ko kayang gawin sa kanya yon, di ba? Mahal ko yung asawa kong yon. Tsaka nasasaktan lang naman niya ako kapag lasing siya o kapag sinasagot-sagot ko siya. Ay wow ha, ikaw pa naman ang pinakamatalino sa klase natin noon pero mukhang nasa iyo na yung korona ng kabobohan at katangahan ngayon. Sobra ka naman magsalita. Ay, sobra talaga kasi sobra-sobra na lang yung pagpapakamartir mo. Ay, naku. Saka naman nakakita ng pinipisikal pero pinagtatanggol pa yung namisikal sa kanya. Ikaw lang kilala ko na ganyan eh. Umayos-ayos ka nga, Kesha. Anong gusto mong gawin ko? Makipaghiwalay ako sa asawa ko, ganun ba? Malamang oo. Kung ako kasi ang nasa posisyon mo ha, unang beses pa lang na nakanti niya ako, mabubulok na siya agad sa bilangguan. Kilala mo ko, hindi ko tinotolerate ang domestic violence kahit na asawa ko pa siya. Pero ikaw, pambihira ka, tiniis mo pa talaga. Kasalanan ko rin naman kasi pinatagal ko pa. Kung sana kasing lakas ng loob mo yung sa akin, edi sana matagal na ako nakalaya sa relasyon namin. Kaso pesteng pag-ibig to, nakakatanga. Pwede mo pa namang baguhin yan eh. Pwede mong itama lalo na halatang-halata na yung mali. Nasa iyo na lang talaga kung magtitiis ka lang o aaksyonan mo na yung mga bagay na yan. Kaso pwede bang pag-isipan ko muna? Ang alin? Ang pakikipaghiwalay sa asawa mong yun? Oo,
Ano pa bang iisipin mo? Baka mamaya hindi lang yan na makita ko sa susunod na pagkikita natin, ha? Mamaya sa ospital na kita dalawin kasi nabaldado ka na sa pamimisikal ng kumag na yon. Hindi naman siguro aabot doon. Oy, hindi mo masasabi yan, lalo nagawa ka na niyang saktan. Tingnan mo na lang na mabuti ang mga pasa at kurot mo, tapos itanong mo sa sarili mo kung may mas lalala pa dyan. Mukhang plano mo pa yatang hintayin ang araw na yun kaysa tapusin na yung lahat sa inyo eh. Pasensya ka na kung ganito ako katanga magdesisyon sa buhay. Alam ko dismayado ka sa akin kasi hindi naman ganitong klase ng tao yung pagkakakilala mo sa akin eh. Ako man dismayado sa sarili ko. Nandun na tayo, pero magsisisihan pa ba tayo? Kaya nga sinasabi ko na sa'yo yung dapat mong gawin eh. Oo, mahirap sa umpisa pero para din naman yun sa'yo. Huwag mong inormalize ang pang-aabuso kahit na asawa mo pa siya. Papadudod sa loob ng 2 taon naming pagsasama ay hindi kami nabiyayaan ng anak ng aking asawa. Ako ang may problema at hindi ko naman yon inilihim sa kanya. Kahit na noong magkasintahan pa lamang kami. Sabi niya ay ayos lang daw kahit na hindi na kami magka-baby pero unti-unting nagbago ang ihip ng hangin para sa asawa ko. Doon na po siya natutong mambabae at ang katwiran niya ay dahil hindi ko raw siya magawang bigyan ng anak. Kaya hindi niya maramdamang buo siya bilang lalaki. Bukod doon ay nananakit na rin ang asawa ko pero tiniis ko na lamang ang lahat ng ilang buwan bago ako nagkalakas ng loob na magkwento kay Nia. Tulad ng inaasahan ay nagalit sa akin ang kaibigan ko dahil hinayaan ko lang daw na ganuhin ako ng asawa ko. Doon ko napag-isip-isip na dapat ay mas tinatapangan ko ang loob ko at nanindig ang huwag magpaabuso kahit na mahal ko pa yung tao. Simula ng araw na yon, Papa Dudut, ay plinano ko na ang pakikipaghiwalay ng landas sa asawa ko kaya lang sa kasamaang palad ay bigla naman itong namatay dahil sa namuong ugat sa ulo na bigla na lamang pumutok, Papa Dudut. Sobra naman yata na kinuha ng Diyos ang asawa ko sa akin. Ang sakit-sakit. Para yatang hindi ko nakakayanin. Kumalma ka lang, Kesh. Baka mapano ka na niyan eh. Hindi ko na alam kung paano kumalma. Para na ako masisiraan ng ulo. Ang sakit-sakit ang nararamdaman ko. Alam mo ba yun? Alam ko na masakit kasi pati ako nabigla sa nangyari dyan sa asawa mo eh. Kahit naman malaki ang pagkakasala niya sa akin at sa kasal namin, nananatili pa rin na asawa ko siya. At kahit na plano ko na makipaghiwalay sa kanya, mahal na mahal ko pa rin siya. Alam ko yun. Pero naisip mo ba na baka yan na yung karma niya sa ginawa niyang kasalanan sa'yo at sa kasal niyo? Hindi ko na naisip yan. Tsaka hindi ko naman pinagdasal na makarma siya eh. Mas lalo pa kaya na mamatay siya. At saka hindi ako hahagulgol ngayon sa harap ng kapaong niya. Kung masaya ako na nangyari sa kanya yan. Sa batas ng tao at mata ng Diyos. At sa lahat ng mga bisita namin dito, alam nila na mag-asawa pa kami. Pero wag mo pa rin kalimutan yung mga nagawa niya sa'yo. Yung mga pagpapasakit niya, pananakit at kung ano-ano pa. Hindi ko naman nakakalimutan yun. Pero napapatanong ako sa Diyos kung bakit kailangan niyang patayin ang asawa ko. Hindi ang Diyos ang pumatay sa asawa mo. Ewan, alam ko namang hindi. Pero hindi ko lang mapigilang isipin. Masyadong clouded ang isip ko ngayon. Nangihina rin ang katawan ko. Hindi na nga ako makatayo ng diretsyo na hindi nanginginig ang tuhod. Paano hindi manginginig ang tuhod mo? Kagabi ka pa hindi kumakain. Alam mo ba nag-aalala na ako sa yung babae ka? Sorry talaga kasi pinag-alala kita. Hindi ko lang mapigilang mawalan ng gana sa lahat pagkatapos na nangyaring to sa asawa ko. Hindi rin naman ako masaya na namatay yung asawa mo. Pero magagalit ka ba sa akin kung sasabihin kong
Nakaramdam ako ng luwag sa dibdib. Isa lang kasi ibig sabihin nun eh. Wala na yung abuser mo. Ayun na nga. Dapat ganyan din ang maramdaman ko kasi sa wakas, nakalaya na ako sa mapang-abuso kong asawa. Pero hindi ko alam kung bakit ako nagkakaganito. Siguro hindi na ako sanay mag-isa simula na maging kami at nung nagpakasal kami. Napakarami naming pangarap sa isa't isa na kahit nahihirapan kami magka-baby, handa kami maghintay at gawin ang lahat dahil sigurado naman kaming naririnig ng Diyos sa mga panalangin namin. Alam ko naman yun. Saksi ako sa journey niyo ng pagkakaroon ng baby. Nakita ko yung ups and downs niyo bilang mag-asawa hanggang sa tinago mo na sa akin yung sakit na katotohanan na ginagawa niya sa'yo. Kaya nga anong luwag sa dibdib ko na wala na siya eh. Pero tama ka, na sobra-sobra naman na namatay siya. Tungkol naman dun sa sinabi mo na di ka sanay mag-isa, huwag ka mag-alala kasi nandito naman ako. Handa ako na samahan at tulungan ka sa pag-move on mo dahil magkaibigan naman tayo. Alam ko naman na magkaibigan tayo at nagpapasalamat ako sa bagay na yun. Pero may sarili ka rin buhay na dapat pagtuunan ng pansin. May pamilya ka, may asawa ka at mga anak na mas kailangan kaysa sa akin. Pamilya na rin ang turing ko sa'yo. Kaya kung malulungkot ka lang din sa pag-iisa mo sa bahay niyo pagkatapos ng libing ng asawa mo welcome ka sa bahay namin. May isa pa namang kwarto doon na hindi ginagamit Lilinisan ko na lang para maging presentable naman at komportable pagkadating mo. Sobra naman yata yun. Nakakahiyaan Pinagsasasabi mo dyan. Huwag kang mahiya sa akin ha. Magkaibigan tayo. Tsaka para na rin kapatid ang turing ko sa'yo kaya alisin mo na nga yung hiya mo na sa akin na yan. Hindi ka na ibang tao. Papa Dudu, tulad ng sinabi ko ay mahal na mahal ko pa rin ang aking asawa. Kahit na naranasan kong pagbuhatan niya ako ng mga kamay, sa abot kasi ng makakaya ko ay inunawa ko ang pinanggagalingan niya. Kaya kahit papaano ay hindi ako nagtanim ng matinding sama ng loob sa kanya, Papa Dudut. Ang plano ko ay makipaghiwalay lang, hindi ko naman hiniling sa langit na kunin ang buhay niya. Sa pagkawala ng asawa ko ay durog na durog ang aking puso at pagkatao. Buti na lang at dinamayan ako ni Nia na natili siya sa aking tabi lalo na ng mga panahong kailangan ko siya. At kahit na isang taon na ang mabilis na lumipas ay nandun pa rin ang matinding kirot sa puso ko dahil sa pagkamatay ng aking asawa. Papa Dudut, hindi mawala sa isipan ko na magiging mag-isa na lamang ako sa buhay hanggang sa pagtanda ko. Para kong bata na natuto pa lamang ulit kung papaano maglakad at wala akong gabay na umaalalay sa akin. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Para malibang ko naman ang aking sarili ay sinimulan kong mag-aral upang maging virtual assistant. Nung unay nanibago pa ako pero hindi pa naman pumurol ang memorya ko sa mga ginagawa ko noon sa opisina. Kaya kahit papaano ay nagamay ko na rin at minahal ko ang kasalukuyang trabaho ko. Malaking bagay sa akin na mayroong pinagkakabalahan upang hindi ko gaanong maisip na isa na akong byuda ng mga panahong yon. Kaya lang kahit na anong gawin kong magpakasubsob sa trabaho ay may mga araw at gabi pa rin na nalulugmok ako. At sa tuwing nararamdaman ko yon, ang una kong tinatawagan para pagsabihan ay ang kaibigan kong si Nia. Wala na kasi akong mga magulang at nasa ibang bansa na nakatira ang kaisa-isa kong kapatid na babae. Buti na lang talaga at palaging available si Nia para i-comfort ako pero alam ko na hindi naman po pwedeng ganon palagi. Isa sa mga sinabi sa akin ng kaibigan ko ay subukan ko naman daw makipagkilala sa ibang lalaki. Nung una ay tinutulan ko ang gusto niyang gawin ko pero kinumpronta niya ako na wala namang kaso yon. Lalo na at patay na rin naman ang asawa ko. Pero sa puso ko ay tapat pa rin ako sa kanya kahit na hindi siya naging tapat sa akin noong nabubuhay pa siya.
Kaya lang sa huli ay ginawa ko pa rin ang payo sa akin ni Nia. At hindi nagtagal ay nakilala ko sa Facebook ang isang lalaki na itago na lang po natin sa pangalang Freddy. So, ilang taon na yung mga anak mo? Yung panganay ko nasa 37 na. Tapos yung bunso ko nasa 33 years old. Hala, mas matanda pa pala sa akin yung panganay mo. Talaga? Oo, nakalimutan mo na ba kung ilang taon ako? Hala, oo nga no. Mas matanda pa nga panganay ko sa'yo kasi 35 years old ka pa lang. Ayos lang, 2 taon lang naman eh. Sa bagay, pero kung ganun nga, parang na rin pala kitang anak. Uy, hindi ah. Kahit na mas matanda ka sa akin at meron ng mga anak, hindi naman parang tatay ang turing ko sa'yo. Talaga? Oo, ayaw mo yata maniwala eh. Pasensya na pero hindi ko lang mapigilan mapaisip. Bakit naman? Sa edad ko kasing to, syempre, ang tingin sa akin ng mga tao ay matanda na. At kapag magkasama tayo, malamang maiisip kagad nila na anak kita. Hayaan mo sila na isipin yun. Eh ano, pakiba nila? Tsaka hindi nga sabi yun ang trato natin sa isa't isa. Siguro more on magkaibigan, ganun. Tama naman ako, di ba? Sa bagay, tama ka nga. Magkaibigan nga tayo. Ganun pa man gusto ko pa rin magpasalamat sa'yo kasi nakipag-usap ka sa akin at nakipagkita pa ngayon nung niyaya kita lumabas para magkape at magkwentuhan. Hala, bakit naman hindi? Eh hindi ka naman mukhang scammer. Tsaka mabait ka rin kausap sa chat. Salamat pero sa tanda kong to, mangi-scam pa ako ng tao. Baka naman pag dumating na yung araw ng kamatayan ko masunog sa impyernong kaluluwa ko. Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Hindi ka pa mamamatay. Hindi ko naman sinasabi na mamamatay na ako. Ang sabi ko pag dumating yung araw. Saka nakakatawa kay mga mas bata sa amin, no? Bakit naman? Kasi iniisip nyo na porke may edad na, mamamatay na kaagad. Hindi ko kaya iniisip yun. Tsaka sabi ko nga hindi ka pa mamamatay. Oo na. Binibiro lang naman kita. Tsaka allergic ako sa salitang yan. Kasi nga, kakaisang taon pa lang simula nung namatay yung dati kong asawa. Napakabata mo pa para mabiyuda. Mismo, sinabi mo pa. Wala ba kayong anak? Wala eh. May problema kasi ako sa matres kaya ganun. Kaya nga, sobrang lungkot ko nung namatay ang asawa ko. Kasi magiging mag-isa na lang ako sa buhay na to. Wala na rin naman akong mga magulang. Tapos, nasa abroad pa yung kaisa-isa kong kapatid. Buti na lang talaga kasakasama ko at palaging nakakausap yung kaibigan ko. Lalo na noong mga panahon na hirap pa rin akong tanggapin na wala na yung asawa ko. Dumaan din naman ako sa kalagayan na yan nung nawala ang misis ko. Paano ka nakapag-move on? Hinayaan ko lang na yung panahon ng gumawa nun. Ibig sabihin okay ka na ngayon? May mga sandali pa rin na namimiss kong na mayapa akong asawa. Pero hindi na ganun kabigat ang lahat kasi mas tanggap ko na iniwan niya na kami ng mga anak namin. Kaya ang payo ko sa'yo hayaan mo lang lumipas ang panahon. Makakausad ka rin. Ewan ko kung mangyayari pa yon. Pero sa ngayon, nasa maayos naman yung pag-iisip at pakiramdam ko. Siguro nakatulong din talaga na kumausap ako ng ibang tao at hindi lang puro yung kaibigan ko. Siyempre, may sarili din naman siyang buhay. At hindi naman tama na sa akin laging umikot ang mundo niya. Kaya nga thankful ako kasi nakilala kita, Freddy. Papadudot gwapo si Freddy at matipuno ang tindig. Kagaya ko ay isa na rin siyang byudo matapos pumanaw ng kanyang asawa noong 2020. Pero hindi kami magkaedad dahil noong mga panahong yon ay nasa 58 years old na siya. Sa kabila ng lahat ay hindi mahalata sa kanyang kilos, pananamit, itsura at pagsasalita ang kanyang edad. Bagay na gusto ko sa kanya at kinakaaliwan ko. Nagpatuloy ang mabuti naming pagkakaibigan ni Freddy at paminsan-minsan ay nagkikita kami para lumabas. Nagkukwentuhan kami tungkol sa lahat ng bagay habang nagkakape. Marami akong natutuhan kay Freddy at kahit na malaki ang pagitan ng mga edad namin sa isa't isa ay hindi yon naging hadlang upang magkaintindihan kami sa maraming bagay.
Di nagtagal ay nahulog na ako kay Freddy at pinagtapat ko yon sa kanya. Kaso'y bigla namang nagka-problema. Hello, Freddy? Hello, Kesha? Buti naman naisipan mong tumawag sa akin, no? 3 araw ko kayang walang paramdam sa akin. Ni ha, ni ho, wala ka man lang pasabi. Alam mo ba na alalang-alala ko sa'yo ng gusto? Mamaya na paano ka na o ano? Pasensya ka na talaga. Hindi ko naman sinasadya na hindi ka tawagan. Kahit nga hindi mo ako tawagan, basta mag-chat ka man lang. Kaso hindi mo rin nagawa. Ano ba kasi nangyari? Umuwi kasi yung panganay ko kasama yung asawa at mga anak niya rito sa bahay para magbakasyon. Yun din ang dahilan kaya hindi ako masyadong nakahawak ng cellphone. Ah, so ibig sabihin naging busy ka pala sa kanila? Ganun na nga. Saka ano, Ano? ayaw ng anak ko na nakikita akong gumagamit ng cellphone kasi matik, iniisip niya na may kausap akong ibang babae. May kausap ka naman talaga. Ako, di ba? Unless may iba ka pang babae na kinakausap. Wala na ako ibang kinakausap bukod sa'yo. Anong ibig sabihin nung sinabi mo na iisipin ng anak mo na may kausap ka? Ayun na nga. Ayaw na ayaw kasi nila magkapatid na kumausap ako ng iba. Kasi hindi nila gusto na palitan ko yung mami nila sa buhay ko. Ano? Pasensya ka na, Kesha. Kasi hindi ko nasabi sa iyo yung tungkol sa bagay na ito. Kaya nga hindi mo na ako nakakahawak talaga ng cellphone kasi sigurado akong aawain ako ng anak ko. Nagkataon lang na lumabas sila ng pamilya niya para mag-mall. Pinasasama nga ako pero nagsakit-sakitan na lang ako para makontak kita. Sa totoo lang, hindi ko alam yung sasabihin ko. Pwede kang magalit sa akin. Ayos lang. Kasalanan ko rin naman. Hindi ako magagalit kasi more on dismayado lang ako. Hindi ko rin alam sa sarili ko kung bakit yun yung nararamdaman ko pero may karapatan naman siguro ako madismaya. Kasi umasa ako ng husto nung inamin ko sa'yo na gusto kita. Umasa ako na magiging tayo. Tapos malalaman ko, ayaw pala ng mga anak mo na kumilala ka ng ibang babae. Tsaka bakit sila magdedesisyon nun para sa'yo? Hindi pa pwedeng ikaw ang magdesisyon para sa sarili mo. Pwede naman pero sa ngayon, ayoko nakikita na sasaktan yung mga anak ko. Dahil sinuway ko yung kagustuhan nila na wag ipagpapalit sa ibang babae yung mamin nila. Paano na lang tayo kung ganun? May pag-asa pa ba na lumalim yung nararamdaman natin sa isa't isa kung hindi pa nga tayo pero meron ng humahadlang sa atin? Wag mo naman sabihin yan. Hindi tayo hinahadlangan ng mga anak ko. Pasensya na. Pero yun kasi ang nakikita at nararamdaman ko kaya hindi mo ako masisisi. Lalo lang tuloy ako nadismaya sa'yo kasi umabot ka na sa edad mong yan. Pero wala ka pa rin sariling desisyon. Anong gusto mong gawin ko? Sige nga. Ewan, hindi ko alam. Ako ba'y nasa sitwasyon mo? Nasasabi mo lang yan kasi galit ka sa akin. Dahil hindi ako nagparamdam sa'yo ng 3 araw. Buti alam mo. Hindi ako umidad ng ganito kung hindi ko napagdaanan yung ganyang klaseng sumpong ng mga babae. Excuse me? Anong sumpong pinagsasasabi mo dyan? Para sa kaalaman mo, wala akong sumpong. O siya. Wala na kung wala. Baka kung saan pa mapunta tong usapan na to. Ano yun? Hala, mukhang nandito na yung anak ko at pamilya niya. Buti pa, ibababa ko na yung tawag. Ha? Teka, wag muna. Kinakausap pa nga kita eh. Sa susunod na lang ulit tayo mag-usap. Pangako, magchat-chat ako sa'yo. Papa Dudut, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ng mga panahong yon. Matapos siyang hindi magparamdam sa akin ng 3 araw. Ni walang kumusta o pagbati katulad ng palagi naming ginagawa sa pang-araw-araw. Kaya nga nag-worry ako ng husto sa kanya pero matapos kong marinig ang paghingi niya ng tawad sa akin at ang pinakadahilan ng lahat ay lalo lamang akong nalungkot. Pero mas nanaig sa akin ang pagkadismaya ng mga panahong yon. Ayaw kasi talaga ng mga anak niya na makipagmabutihan siya sa ibang babae
Lalo na at hindi pa rin sila nakakapag-move on sa pagkamatay ng kanilang mommy. Kaya hindi pa malinaw kung ano ang relasyon namin ni Freddy. Dahil alanganin pa ang kanyang sitwasyon. Iniisip pa rin niya kasi ang mga anak niya kaya hindi pa siya makapag-decide. Sa kabilang banda, Papa Dudut, desidido na ako at sigurado na gusto kong lumalim ang pakikipag-ugnayan sa kanya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, pinatawad ko si Freddy nang humingi siya sa akin ng paumanhin. Pero wala pa rin naman siyang ginawa upang maging tuloy-tuloy ang aming komunikasyon. Hindi kasi talaga niya pinangahasang suwayin ang gusto ng mga anak niya at mas matimbang pa rin ang feelings nila sa kanya. Kaya naman wala na rin ako nagawa kundi ang maghintay kung kailan matatapos ang bakasyon ng anak ni Freddy na nasa bahay niya ng mga panahong yon. Pero inabot na lamang ng 1 buwan ay walang paramdam sa akin si Freddy. Kaya naman napuno na ako. Noong nakapag-decide na akong itigil ang paghihintay sa kanya, ay siya namang biglang pagpaparamdam ni Freddy sa akin. Ewan, Papa Dudut, pero mukhang nakatunog yata siya. Pero hindi pa rin kami nagkita ng mga panahong yon dahil sa call lang kami nag-uusap. Doon sinabi ko sa kanya ang lahat ng feelings ko at nakiusap siya sa akin na bigyan pa siya ng pangalawang pagkakataon at tsansa para mag-workout ang relasyon namin. At dahil marupok ako ay pumayag ako. Kaso hindi pa rin nawala sa akin ang pangamba na baka isang kabaliwan ang desisyon kong pagpayag. Buti na lang to the rescue ang kaibigan kong si Nia upang payuhan ako, Papa Dudut. Ano sa tingin mo? Tama pa ba na maghintay ako sa kanya? Kasi pakiramdam ko naghihintay lang ako sa wala eh. Sa totoo lang yun din kasing tingin ko na naghihintay ka lang sa wala sa lalaking yon dahil nga mas matimbang pa rin sa kanya yung mararamdaman ng mga anak niya. Ay naku, kaimberna ha. Bakit naman? Anong bakit naman ka dyan? Siyempre, ang tanda-tanda na niya, literal ha. Tapos wala pa siyang sariling desisyon. Sobra ka naman sa tao. Huwag mo naman siyang pagsalitaan ng ganyan. At bakit hindi? Matanda na naman talaga siya. Doon lang tayo sa true. Tsaka ikaw, no? Anong ako? Sa dinami-dami naman na magugustuhan mo, bakit siya pa? Wala naman sigurong masama doon. Lalo pareho na kaming byudo at byuda. Wala nga, pero complicated pa lang status ng Freddy na yun kahit na Teggy Bells na yung asawa niya. Baka hindi pa lang talaga makapag-move on yung mga anak niya sa pagkawala ng mami nila. Kaya ayaw pa rin nilang payagan na magkaroon ng makakasama sa buhay yung daddy nila. Kahit na. Buti sana kung mga bata pa yung mga anak niya meron na nga rin silang sariling pamilya, di ba? Pareho pa sila nakatira sa malayo tapos iniiwan lang nila yung daddy nila sa bahay. So bakit ang higpit-higpit nila pagdating sa pakikipagrelasyon? Ayaw ba nila na mayroong makakasamang tatay nila? Sinabi ko na naman ang rason, di ba? Oo nga, pero hindi naman sa pag-i-invalidate ng feelings nila magkapatid, Pero ang OA kasi nila Buti sana kung kamamatay lang ng nanay nila matagal na rin. Ilang taon na nga, simula nang sumakabilang buhay yun. Tapos yung tatay naman nila mukha namang longing na rin for companion. Kaya mo nga siya nahanap sa Facebook at nakausap, diba? Ganun na nga. Kaya di ko talaga gets kung anong trip na magkapatid na yun. Lakas amats Pero mas malakas amats mo kasi naghihintay ka pa rin sa Freddy na yan. Alam mo, kahit pa sinabi niya na mahal ka na niya at nangako siya na gagawan niya ng paraan yung relasyon niyo, ang hirap pa rin paniwalaan. Tingnan mo nga, nababagabag ka. Kasi kung totoong tiwala ka sa kanya at sa mga sinabi niya, sana panatag ngayon yung kalooban mo. Ay, ewan. Hindi ko na talaga alam ang iisipin at gagawin. Masyado na akong kinain ng sistema at feelings ko sa kanya. Lakas din talaga ng tama mo kay Tanda, no? Nia naman. May pangalan yung tao. Huwag mo siyang tawagin ng ganyan. Sorry, pero totoo namang matanda na siya, diba? Ilang taon na nga ba siya ulit? 60? Anong 60? Saan galing yun? 58 pa lang si Freddy. Konting split at kembot na lang magkaka-senior citizen ID na rin siya.
Ewan ko sa'yo, puro ka naman ano eh. Kita mong naguguluhan na nga yung kaibigan mo sa kung anong dapat kong isipin at gawin, tapos dinudog show mo pa ako. Alam mo, naniniwala ako na alam mo naman kung ano ang dapat isipin at gawin, pero may katigasan niyang ulo mong sarap pukpukin ng bato eh. Akala mo yata nakalimutan ko na minsan ka nagtiis at pang-aabusong pisikal sa'yo ng dati mong asawa dahil lang mahal mo siya, no? Ano namang kinalaman niya dito? Kaya ako nga nasabi na matigas ulo mo kasi kahit ano pang sabihin ko na dapat mong gawin, masusundin at paiiralin mo pa rin yung puso mo. May pagkamarupok pa naman yan, kaya bahala ka na nga sa buhay mo. Papa Dudut, may ideya na ako na sasabihin ni Nia na naghihintay lamang ako sa wala pagdating kay Freddy. At kahit na gustuhin kong tumigil ay hindi ko pa rin magawa ng tuluyan. Tanga na nga siguro kung tanga, Papa Dudut, ngunit sa maiksing panahon na nagkakilala kami ay ibang comfort ang pinaramdam niya sa akin. Yun bang walang kasamang pagnanasa ng laman kundi purong pagkalinga lamang at sa kanya ko lang naramdaman ng tunay na pagmamahal. Lilinawin ko lang na hindi ko pinag-interesa ng pera ni Freddy dahil may sarili naman akong pera at trabaho. Ang gusto ko lang sa kanya ng mga panahong yon ay assurance at makakasama sa buhay dahil hindi na ako sanay mag-isa simula nang mamatay ang aking asawa. Kinakaya ko na lamang ang lahat pero dumarating pa rin ako sa puntong napapagod din ako. Minsan, hindi ko mapigil ang mapatanong sa Diyos kung bakit hirap na hirap siyang ibigay sa akin yung sa isang bagay na gusto ko. Gayong hindi naman ako naging masamang tao. Nakakalungkot lang kung iisipin na hindi siya patas para sa lahat at sa iilan lamang. Mabilis na lumipas ang ilang buwan ngunit wala pa ring progreso ang kung anumang relasyon na namamagitan sa amin ni Freddy hanggang sa napagod na lamang ako, Papa Dudut. Namiss talaga kita, Kesha. Buti na lang pumayag ka makipagkita sa akin ngayon. Ayoko nga sana pero hindi naman kita matiis. Naiintindihan ko naman kung hanggang ngayon nagtatampo ka pa rin sa akin. Ang laki ng pagkukulang ko sa'yo. Hindi lang malaki, kundi napakalaki. Biruin mo, 2 linggo ka lang namang hindi na naman nagparamdam sa akin. Ano sa tingin mong naramdaman ko noong mga panahon na yon? Sige nga. Pasensya ka na talaga pero biglaan kasing umuwi sa bahay yung bunso kong anak. Kaalis niya lang kahapon kaya ngayon lang kita naayayang makipagkita. Ayan na naman tayo eh. Anak mo na naman pala ang rason mo. Hindi ako nagrarason. Nagsasabi ako ng totoo. Ewan ko. Pero napapagod na ako maniwala sa'yo. Bakit naman? Nagtanong ka pa talaga? Tignan mo na lang yung sitwasyon natin. Sige nga. Palagi ka na lang missing in action. Malupit pa rito, kausap lang kita isang araw. Tapos mawawala ka na ng ilang araw. O ang malala, ilang linggo na minsan inaabot ka pa ng 1 buwan. Wala naman ako magawa. Lalo na hindi ko alam ang address ng bahay niyo para puntahan ka doon. Yan ang wag na wag mong gagawin dahil baka makita ka ng mga anak ko. Paano na lang kung nagkataong nasa bahay sila, hindi ba? Ewan ko sa'yo, puro ka na lang mga anak mo. Paano naman ako? Baka lang hindi mo alam na nasasaktan ako sa tuwing nawawala ka na lang bigla na para bang bula. At akala mo yata, basta nagparamdam ka na sa akin, ayos na ang lahat ano? Yun kasi ang nakikita ko sa inaakto mo ngayon. Akala mo kung sino ka na walang ginawang kasalanan sa akin. Kaya nga humihingi ako ng pasensya sa'yo. Ang gusto ko lang unawain mo yung sitwasyon ko. Inuunawa ko naman sa abot na makakaya ko. Pero hanggang kailan ko gagawin yun? Basta, bigyan mo lang ako ng panahon. Aayusin ko lahat para sa atin. Hanggang kailan? Hindi ko pa masabi pero maniwala ka sa akin na minamadali ko na. Sa katunayan, kinakausap ko na yung mga anak ko sa kagustuhan ko makakilala ng ibang babae na makakasama sa buhay. Pero sana noon mo pa yan ginawa. Hindi ko naman alam na darating ka sa buhay ko eh. So, kasalanan ko pala. Hindi ko naman sinabi yan. Basta, maniwala at magtiwala ka sa akin, Kesha. Saka lagi mong tatandaan na mahal kita. Mahal din naman kita. Alam mo yan, di ba? Oo naman.
Kaya nga labis-labis ang pasasalamat ko sa Diyos dahil pinagtagpo niya tayo. Para sa akin, ikaw na yung babaeng gusto kong makasama hanggang sa huling hininga ko. Kaya nangangako ko sa'yo na gagawin ko ang lahat para mangyari yun. Gawin mo talaga ang lahat dahil ayoko naman maghintay sa wala. Kasi maawa ka naman sa akin, Freddy. Alam mo ang kahinaan ko, pati na rin mga kinatatakutan ko. Sinabi ko lahat sa iyo yun. Naging mahina ako sa iyo sa pag-asang aalagaan mo ko at poprotektahan. Kaya utang na loob naman. Huwag sana ikaw yung maging dahilan para masaktan na naman ako ng gusto. Kasi baka hindi ko na talaga kayanin. Hindi ko papayagang mangyari yun. Pero ang gusto ko lang ay magtiwala ka sa akin. May tiwala naman ako sa iyo. Siguro napagod lang talaga ako. Pero hindi naman ibig sabihin nun, nabawasan na ni katiting yung pagmamahal ko sa iyo. Mahal din kita, Freddy. Mahal na mahal. Salamat sa pagmamahal mo sa akin. O siya, buti pa mag-enjoy na lang muna tayo. Kasi sayang naman itong labas natin. Papa Dudut, in-enjoy na nga lang namin ni Freddy ang date namin ng araw na yon at aaminin kong pansamantala kong nakalimutan ang sama ng loob ko sa kanya. Bigla akong naging masaya dahil kasama ko siya. Kaya lang doble-doble namang lungkot ang kapalit noong kailangan na naming maghiwalay ng landas pagkatapos ng aming date. Kahit na gustuhin ko pang makasama ng matagal si Freddy ay hindi naman po pwede, pero nangako siya sa akin na lalabas ulit kaming dalawa sa mga susunod na araw. Kaya lang, tsumitsyempo lang pala si Freddy para magpaalam sa akin na pinagbabakasyon siya ng anak niyang panganay sa ibang bansa kung saan ito kasalukuyang nakatira. Nang marinig ko yon ay agad na nawala ang ngiti sa aking labi at bumagsak ang mga balikat ko. Pakiramdam ko nga ay nahilo pa ako noon kasi isa lang ang ibig sabihin noon. Posible na naman kaming mawala ng komunikasyon ni Freddy, lalo na at kasama niya sa bahay ang kanyang anak. Sa huli, Papa Dudut, ay sino ako para tumutol na magkasama-sama silang pamilya, hindi ba? Kaya nagpaubaya ako at kahit na nangako si Freddy na hindi na siya maglalaho na para bang bula, ay hindi pa rin ako masyadong naniwala. At tama ako dahil mula nang isulat ko ang sulat na ito para sa inyong programa ay 5 araw na akong hindi kinokontak ni Freddy. Tanga na talaga akong tanga, pero hindi ko na alam ang gagawin. Sana po'y mapayuhan ako ng mga kabarangay natin kung susugal pa ba ako sa relasyong ito gayong wala rin namang kasiguraduhan ng lahat para sa amin ni Freddy. Babasahin ko ang lahat ng mga payo sa akin ng ating mga kabarangay. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Advance, thank you very much. Sakaling mapili po ninyong i-area ang storya ng buhay ko. God bless and more power sa Barangay Love Stories. Number 1 kayo sa puso ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Kesha. Nalilito pa rin sa live ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya.